Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang ating morning devotion po sa umagang ito ay magmumula sa lugarin ng Door of Faith, Taichung, Taiwan, sa pamumuno ng Pastora Desiree Raracas under supervision of Pastora Neverisa Masaredo. Tuloy po tayong sa umagang ito, tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Hayaan natin na mapasimula ng ating araw na may pakikipagkanig sa ating Diyos na buhay. Ngunit bago tayo magtumungo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo patuloy mo ng umawit ng awiting papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Awitin natin ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo pa. Lahat ng papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang iaalay awit nitong buhay, pagsuyo at pagmamahal sa inyo ibibigay. Luwalhatin kayo ngayon at kailanman, kadakilaan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatin kayo, Panginoon. Luwalhatin kayo, Diyos. Luwalhatin kayo ngayon at kailanman, kadakilaan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatin kayo ngayon at kailanman, kadakilaan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Purihin ang inyong dakil at makapangyarihang pangalan, Jesus. Hallelujah. Ama, patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa iyong dakilang kabanalan sa oras na ito. Kung pagpapakumbaba, O Diyos, na dumudulog tayong sa inyo at umaasa tayong sa inyo lamang, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, patuloy na pangunguna ng iyong banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Tuloy na pangunahan ninyo ang inyong gawain, Panginoon, at patuloy namin itinataas, idinudulog sa inyo ang buhay ng bawat lingkod ninyo, Ama, na makikinig, O Diyos, ng iyong salita sa umagang ito. Lukuban ninyo, Panginoon, ng iyong banal na Santong Espiritu ang buhay ng bawat isa. Kayo, O Diyos, ang siyang magpaunawa sa amin ng inyong mensahe. Dalangin namin, Ama, kasihan ninyo, O Diyos, balutin ninyo ng iyong kapangyarihan, Ama, ang bawat salita na inyong ibababa sa umagang ito upang nang sa ganon, Panginoon, ang bawat salitang ito ay patuloy, O Diyos, hallelujah, na maging kalakasan ng buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na magbigay, hallelujah, ng higit, Panginoon,
pagkakahubog, Panginoon, higit na kalakasan, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Maging kagamit-gamit, Panginoon, sa buhay ng bawat lingkod ninyo sa patuloy naming paglalakad sa mundong ito. At dalangin namin, Ama, hallelujah, tuloy kayong magbigay, O Lord God, ng strong connection, Panginoon, para sa inyong gawain sa umagang ito. No works of the enemy, no tactics, hallelujah, and destruction of the enemy, O God, hallelujah, ang siyang makapananaig sa inyong gawain sa umagang ito. Bagkus, Panginoon, kayo, O Lord God, hallelujah, ang siyang mangunguna, hallelujah, kayo, Panginoon, ang siyang magpro-provide ng strong connection, Panginoon, kayo, O Lord God, hallelujah, ang siyang magpapakahayag, Panginoon, ng inyong kapangyarihan at kadakilaan sa umagang ito. Hindi makagagawa, hindi mapipigilan ng kaaway, Panginoon, hallelujah, ang paghahayag ng iyong salita sa umagang ito. At patuloy namin itinataas sa inyo, Ama, ang buhay ng inyong lingkod na gagamitan sa umagang ito. Patuloy na lukuban ninyo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Anoint her, O Lord God, at dalangin namin, Panginoon, tanging salita at mensahe niyo lamang, Panginoon, ang siyang mamumutawi sa kanyang mga labi. Tuloy na pangunahan ninyo, O Diyos, ang inyong gawain sa umagang ito. At walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan, walang ibang mapaluguran, Panginoon, sa umagang ito, kundi tanging kayo lamang. Patuloy namin ipinagkakatiwalang lahat ng bagay sa inyo, Panginoon. Tanging sa inyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang samot panalangin sa natatanging pangalan, O Diyos, ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. At ngayon po darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang ihahatid po sa atin ng kanyang lingkod sa buhay ng Pastora Desiree Laracas. Purihin pang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo mag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong obedience is better than sacrifice. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy tayong pinapaalahanan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa aklat ng Genesis, chapter 19, verse 12 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sa aklat po ng Genesis, chapter 19, verse 12 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po yung kwento patungkol sa Sodoma at Gomora kung saan ay tinupok ng Panginoon sa pamamagitan ng asopre ang lungsod na iyon. At sa mga oras na ito ay patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon sa ilang mga bagay patungkol sa pag-aaral dito sa teksto po na ito. Sa Genesis chapter 19 verse 12 hanggang sa mga sumusunod na talata, pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero sinabi nila, pero hindi sila naniniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinaalis ni Lot, si Lot ng mga anghel na, pinamadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot pero naawa ang Panginoon sa kanila. Hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o huhinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo madamay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kahabagan niyo po ako at pinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka mabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po pang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako. Sumagot ang Panginoon, oo, papayag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon.
23, nakasikat na ang araw nang dumating sila Lot at sa Zoar. Biglang pinaulan ng Panginoon ng naglalagablab na asopre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmumula sa isang malaking horno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Purihin ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. So, dito po sa pag-aaral natin na ito, hindi na po ito bago sa atin, kundi patuloy na ipinapaalala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na yun nga po, ang title natin is Obedience is Better Than Sacrifice, na talagang palaging mabuti ang sumunod kumpara sa hindi pagsunod. So, ang kwento po na ito, kung atin pong babalikan, yung una is talagang bago mangyari ang tupok sa lugar ng Sodoma at Gomora ay talagang nagtaas po muna ng kamay ang amang Abraham. Di ba po? Bago tupukin ng Panginoon, gunawin ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay ipinabatid ng Panginoon kay amang Abraham ang gagawin niya sa Sodoma at Gomora. So yun po yung isang bagay na bilang mga lingkod ng Diyos talagang isinasaalang po tayo ng Panginoon. Di ba po? Yun yung isang magandang bagay sa mga lingkod ng Diyos na talagang ahead of time ipinapakita ng Panginoon kung ano yung gagawin niya sa banda-banda doon po. At isang bagay ito na bilang mga lingkod ng Diyos, di ba po, alam natin po ito, talagang pinapangunahan po tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay, isang mabuting bagay yun. Nakakatuwa po talagang kapag lingkod ka ng Diyos, sipin mo sino tayo para i-honor tayo ng Panginoon. Na bago niya gawin, ang decision niya na yun ay ipapabatid sa atin. Amen po ba? So, isang bagay po yun sa mga lingkod ng Diyos. At ang maganda pa po dito nakita ko ay talagang kapag meron na kahit isang tao ang nagtataas ng kamay, alang-alang dun sa mga tao na mabuti, di ba? Alang-alang sa mga tao na mahal natin, alang-alang sa mga tao na ipinaglalaban natin sa panalangin, nagtataas tayo ng kamay sa Panginoon. Ini-honor ng Panginoon po yun. Alang-alang sa mga lingkod niya na patuloy na nagtataas ng kamay para sa kanyang mga anak. Amen po. Napakahalaga po. Talagang never underestimate the power of prayer intercessor. Tung maging tagapagtaas po tayo ng kamay, maging tagapamagitan tayo para sa mga mahal natin sa buhay, napakalaking bagay at napakalaking impact po sa Panginoon para hindi tayo i-honor. At alang-alang sa atin na mga lingkod ng Diyos, talagang kahabagan niya yung mga taong itinataas natin para sa Kanya. Amen po. So yun po yung unang nangyari. And then nung time na nandyan na po at gugunawin na nga po ang Sodoma at Gomora, nagpapunta ang Panginoon sa bahay ni Lot ng 2 anghel. Amen po ba? Ng 2 anghel para bigyan ng babala itong pamilya po ni Lot na umalis sa lugar ng Sodoma at Gomora kahit sa gugunawin ng Panginoon Sodoma at Gomora. So isang bagay po nakita natin kung bubuhin natin yung kwento dito sa Sodoma at Gomora is talagang kahit sobrang sama ng Sodoma at Gomora, no, talagang kahit yung mga anghel na pumunta sa bahay ni Lot, gustong sipingan ng mga lalaki doon. Na talagang napakasama, sobrang sama, talagang kahit kapwa lalaki, doon pa man sa Sodoma at Gomora pa lang, no, talagang kung gaano katalamak ngayon na ikinakasal na yung kapwa babae, kapwa lalaki, noong mga panahon na ito po, talagang yung karumal-dumal sa harapan ng Diyos ay naroon na yung mga lalaki doon talagang kinatok ang pintuan ng bahay ni Lot at pinalalabas yung dayuhan na nandoon, yung anghel na dumalaw. Ngunit ano po yung sinabi ni Lot dito? Kung meron akong 2 dalaga dito, ito na lang, sila na lang. Amen po ba? Sila na lang, wag naman yung mga bisita ko sila dayuhan. Amen po ba? So nakita po natin dito sa buhay ni Lot na talagang kaya isasakripisyo niya po yung 2 niyang anak alang-alang doon sa dayuhan. Amen po ba? Alang doon sa dayuhan na sa mga anghel na ipinadala ng Panginoon. So, ang nakita po natin dito sa bagay po na ito is talagang tayo ay meron dapat tayo talaga na
alam niyo po, isasakripisyo natin yung ating sarili, alang-alang dun sa dayuhan, di ba? Alang-alang sa dayuhan. So, yun po, sumisimbolo sa ating po mga buhay na kaya ba nating isakripisyo yung sarili natin, alang-alang dun sa gawain ng Panginoon, alang-alang dun sa ministeryong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa bagay na nakita ko na si Lot talagang pinahalagahan niya yung dayuhan over doon sa kanyang mga anak. Dahil alam niyo na, karumal-dumal, ito na lang aking mga anak. Ito, igalang natin, bisita to eh. Amen po ba? Tayo, over sa ating mga buhay, yung sarili natin o yung kapakanan para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Alin po yung isasakripisyo natin doon? Alin yung pipiliin natin doon? Ang mapaluguran ang Panginoon o ang isakripisyo natin yung ating sariling nais sa atin pong mga buhay? O yung sariling sa atin? Yung bagay na meron sa atin na minsan ay mahirap nating isuko sa Panginoon. Ipagpapalit po ba natin yon over sa mapaluguran ang Panginoon sa atin pong mga buhay? Amen po. So, yun po yung nakita ko doon sa part na nung kinakatok ng mga tao, kalalakihan, ang bahay ni Lot para kunin yung mga lalaki at sipingan po nila. At kaya isang bagay po yun na pinapaalala ng Panginoon sa atin pong mga buhay. At yung pinaka-punto po dito na pag-aaralan po natin katulad nga nung sinabi ko, obedience is better than sacrifice. So doon po sa Genesis chapter 19 verse 17 ay nagbigay po ang Panginoon ng babala. Ito po yung talagang yung babala ay laging ipinapauna bago magkaroon ng sakuna. Amen po ba? Katulad yan kapag merong bagyo. O di ba nagbabalita, wag nang bumiyahe yung mga nasa dagat. Kasi may signal number 3 na darating, number 4, ganyan, di ba? Meron muna siyang babala bago mangyari yung sakuna. Amen po. Ang Panginoon nagbigay ng babala, sabi po dito, nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito, sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. So napakalinaw na ibinigay ng Panginoon yung warning na tumakbo kayo at huwag kayong lilingon. At yun nga po sa pamamagitan ng disobedience nung asawa ni Lot lumingon. Kaya naging isa siyang haliging asin. So yun po yung nagagawa ng disobedience po sa atin pong mga buhay. Hindi talaga maganda yung kahihinatnan ng hindi pagsunod sa instruction ng Panginoon. Amen po ba? So kahit dito sa atin di ba po sa mga sa mga batas, sa trapiko, lalo na dito sa Taiwan, napakahigpit dito kahit walang mga pulis diyan sa kanto, may mga camera, pag wala ka lang helmet, pag may angkas ka, maya-maya may nakasunod na sa iyong pulis. So, di ba po, talagang obedience is better than sacrifice, na yung pagsunod talaga merong kaakibat na pagpapala. At yung disobedience naman, merong kaakibat na pagpapalo. Kasi dito sa kwento na to, nakita naman po natin si Lot at yung kanyang 2 anak, nag-obey sila hindi sila lumingon. Kaya ano yung nangyari sa kanila? Simple, naligtas sila. Yung asawa ni Lot, lumingon, nag-disobey. O di anong nangyari sa kanya? Naging haliging asin. Dito pa lang sa bagay na ito, makikita na natin yung 2 bagay ang mangyayari talaga. At 2 bagay din talaga sa ating mga buhay. Obedience and disobey. Amen po ba? Ano yung kahihinatnan ng 2 yon? Kapag sumunod ka, ano ang mangyayari? Kapag nag-disobey ka, ano ang mangyayari? Di ba po? Laging nasa your decision now will lead you into your destination. Na talagang anuman ang iyong pagdidesisyonan. Di ba? Pero ipinakita ng Panginoon kung doon sa nangyari na ito, makikita din naman natin yung 2 bagay na kahihinatnan kapag sumunod at kapag hindi sumunod. Amen po ba yun? Disobedience. So, obedience talaga is better than kaysa magsakripisyo ka, sumunod ka na lang. Dahil yun ang nais ng Panginoon. At hindi naman dumating sa punto na winarningan ng Panginoon yun po yung natin yung mahirap sa atin na kahit ang dami ng warning sa mamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag magbabasa tayo ng salita ng Diyos, napakaraming warning na ibinibigay ng Panginoon. Inilalatag lahat ng Panginoon sa atin. Ito yung mangyayari kapag sumunod ka. Ito yung mangyayari kapag hindi ka sumunod. Diba? Every promises of God, every word of God, laging ipinapakita ng Panginoon yung kahihinatnan natin pagdating ng panahon kung susunod tayo at hindi tayo susunod sa Panginoon. Napakalinaw niyan kahit anong gawin po natin, makikita po natin dito. Talagang minsan nasa sa atin na lamang po talaga.
kung ano yung ating gagawin, ang sumunod o ang hindi sumunod. Mayroong kaakibat na parusa at mayroong kaakibat talaga na pagpapala sa bawat pagsunod po natin sa Panginoon. Amen po ba? So, yun yung isang bagay. And then, minsan iisipin po natin na bakit dumating, di ba? Maliban po dun sa disobedience, di ba, nung asawa ni Lot, mapapaisip din po talaga tayo na bakit dumating siya sa punto na lumingon? Ano kaya yung nilingon ng asawa ni Lot doon sa Sodoma at Gomora, di ba? Kung ating iisipin talagang napakaraming kadahilanan kung bakit kaya. At habang pinagbubulay-bulayan ko itong salita ng Diyos, ay parang dumating sa punto ko na bakit kaya dumating sa punto na yung asawa ni Lot is naisipan pa niyang lumingon. Ano kaya yung lilingunin niya doon? Diba? Samantalang nakatira siya doon at alam niya kung gaano kasama ang lugar na iyon. Gaano karumal-dumal yung mga ginagawa ng mga tao sa lugar na yun. Tapos, nung time na binigyan sila ng babala ng Panginoon, bakit dumating pa siya sa punto nalilingunin or lilingunin pa yung lugar na yun ng puno ng kasamaan. Di ba po? Alam niyo po, isang bagay yung ipinakita sa akin po ng Panginoon doon na talagang minsan sa ating mga buhay, inililigtas na tayo ng Panginoon. Sinabi naman ng Panginoon na na tumakbo kayo, huwag kayong lilingon, hihinto o kahit saan dito sa kapatagan, tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. So napakalinaw ng sinabi ng Panginoon dito, tumakbo kayo, pumunta kayo sa kapatagan, huwag kayong lilingon para hindi kayo mamatay. Para hindi kayo mamatay. Diba? Sinabi ng Panginoon, binigyan sila ng babala at sinabi ng Panginoon yung mangyayari sa kanila sa pamamagitan ng babala na huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo papunta doon para hindi kayo mamatay. So natanggap nila yung instruction, natanggap nila yung warnings, at natanggap din nila kung ano ang mangyayari sa kanila sa bagay na yon na ibinigay ng Panginoon kapag sila ay sumunod. So doon tayo sa bakit naisipan, tayo sa atin pong mga buhay, di ba? Iniligtas na tayo ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Panginoon kasi biyaya at habag. Dahil kay Amang Abraham na nagtaas ng kamay. Dapat kasama sila dun sa gugunawin. Pero may nagtaas ng kamay. Biniyaan ng Panginoon. Iniligtas ng Panginoon. Pero bakit bumabalik pa rin? Doon sa lumingon. Ibig sabihin kasi kapag lumingon ka, there's something na parang gusto mong balikan. Nagkaroon ka pa ng pagnanasa na gusto mong balikan, nililingon mo meron pa. Meron ka pang gusto mong balikan yung bagay na yon. Kung tutusin naman, ang sama naman ng lugar na yun, tapos gusto pa niyang lingunin. Maliban sa nag-disobedience yun naman talaga yung punto na nag-disobedience yung asawa ni Lot. So, bakit dumating sa punto na ganun? Minsan, naisip ko rin sa akin sarili. Siguro talaga marahil na nililigtas na tayo ng Panginoon. Dami pang gusto, lingon ng lingon. Niligtas na ng Panginoon, sinabihan na ng pangnatiyak na mamamatay ka. Kapag lumingon ka, ay bumalik ka dun sa dati mong buhay. Nagkaroon pang ng pagnanasa. Gusto mong makisama pa doon sa kanila? Gusto mong ang sama-sama na, ka lang po dun sa Talagang tayo po sa atin po mga buhay, talagang never go back to your old life. Amen. Talagang no turning back. Sinabi na ng Panginoon sa atin na may buhay na walang hanggan tayo kung tayo magpapatuloy. Ililigtas tayo ng Panginoon. Huwag nating lingunin pa yung mga nakaraan nating buhay. Huwag nang lingunin pa yung mga bagay na alam mo na mapapahamak at mapapasama tayo. At lalo't higit ay kung talagang madidisobey natin ang Panginoon or hindi malulugod ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Yun po yung nagagawa ng hindi pagsunod sa instruction ng Panginoon. And we do believe marami tayong mainga instruction na nababasa sa salita ng Diyos na patuloy na ay binibigay ng Panginoon sa ating babala para tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at tayo ay hindi mamatay at magkaligtas tayo pagdating ng panahon. Talagang wag po nating ipawalang bahala yung bawat salita ng Diyos na ibinibigay na babala ng Panginoon sa ating mga buhay para hindi na natin balikan pa yung dati nating buhay at para tayong lahat ay magkaligtas. Amen po ba? Never go back to your old life. Mga kapatid, wala nang lingon-lingon, diretso na po tayo. Diretso na tayo. Yaman din lang at ipinangako ng Panginoon sa atin na mayroong buhay na walang hanggan.
ang makapagpapatuloy at susunod sa ating Diyos na buhay. Huwag na nating alalahanin pa, huwag na nating balikan pa. Diretso na po tayo, wala nang lingon-lingon. Sumunod tayo sa salita ng Diyos na palaging ibinibigay ng babala ng Panginoon sa atin pong buhay. Amen po. So, yun po yung mensahe ng Panginoon sa umaga po na ito. Never go back to your old life. Huwag na natin balikan yan. Huwag nang lumingon pa sa pinanggalingan, lingon ng lingon. Instruction ng Panginoon sa atin, magpatuloy tayo, mamuhay tayo ng matuwid, at patuloy na lumakad ng may kabanalan, sumunod sa instruction ng Panginoon. Ang instruction ng Panginoon, makukuha natin dito po. Ito po talaga, nandito po lahat sa salita po ng Diyos. Meditate the word of God night and day, so that you will be careful on doing what is written in it, then you will be prosperous and successful. Napakahalaga po na lagi tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para malaman natin yung mga instruction ng Panginoon, yung mga paalala ng Panginoon sa ating pong pangabuhay para sa paglakad natin sa buhay, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay tayo ay makapagpatuloy at makasumpong ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. At isang bagay pa na makikita natin dito sa kwento na ito ay talagang kung papaano talaga iniligtas ng Panginoon si Lot, alang-alang kay Amang Abraham. Alam niyo po yung pabor sa mga anak ng Diyos na talagang kapag nasa Panginoon tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Kapag namumuhay tayo ng may katuwiran, ililigtas po tayo ng Panginoon. Amen po, talagang alang-alang din sa 10 na yon na natira, na mabuti. Diba po, yung plano ng Panginoon, iniligtas niya, alang-alang doon sa matuwid. Kaya kung tayo mamumuhay ng may katuwiran sa harapan ng Panginoon, talagang ililigtas po tayo ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa bawat salita niya na patuloy na ipinapaalala at ibinibigay ng Panginoon sa atin as a warning para patuloy tayong makapamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon at nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa bawat salita na patuloy niyang ibinahagi sa atin sa umaga na ito. Ayan nga natin na sa umagang ito patuloy tayo dumulog sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa bawat salita ninyo, O Diyos, na patuloy na ipinapaalala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa bawat mga warnings, Panginoon, O Diyos. Hallelujah! Na kung minsan, Panginoon, nakakalimot ang inyong mga anak, kahit patuloy kayo nagbibigay ng paalala at babala. Salamat sa mga instruction ninyo sa amin pong mga buhay, sa bawat araw upang patuloy kaming makapamuhay ng naaayon sa inyong dakilang kalooban. Salamat, Panginoon, sa umaga po na ito, muli nyo kaming binigyan ng babala, O Diyos, at ipinakita sa amin kung ano yung mangyayari sa amin. Sa bawat pagsunod ay mayroong pagpapala. Sa bawat pag-disobey, Panginoon, ay mayroon pagpapalo, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa inyo. Dalangin ko, O God, sa umaga po na ito, hindi lamang namin itong marinig, kundi patuloy namin itong maipasamuhay at mamunga ng isang mabuting pagsunod na patuloy nyo kaming idako, O Diyos, sa pagsunod sa inyo, ang matakot at sumunod sa inyo. In the name of Jesus. Salamat, Ama, katulad, Panginoon, Lord God, ni Amang Abraham, dalangin ko rin ng buhay ng inyong mga anak na malayang patuloy na magtaas ng kamay sa inyo. Malayang makapanalangin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga taong wala pang pagkakakilala sa inyo. Magamit niyo po ang buhay ng bawat isa, O Diyos, bilang tagapagtaas ng kamay, alang-alang sa kaligtasan ng mga anak ninyo, Panginoon, na wala pang pagkakakilala sa inyo. In the name of Jesus, huwag namin maipagkait na magamit yung aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At dalangin din po namin, Ama, na patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo po kaming mapangunahan, na palagi kami, Panginoon, na maging sensitibo sa lahat ng pangungusap ninyo sa amin upang patuloy kaming makasunod. In the mighty name of Jesus. At hindi namin maneglect, O Diyos, yung babala ninyo sa amin pong mga buhay. Salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isang nakibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga po na ito. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Patuloy niyo kaming maihanda sa araw po na ito, sapagkat sa araw na ito ay araw, Panginoon, ng pagpupuri, pagpaparangal, pagdadakila at pagluluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Ang bawat pagtitipo ng inyong mga anak sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming hinihiling ang malayang pagsama at pakikipisa sa pangalan
pagduwalhati. God bless you all. To God be all the glory.